Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Regina dito sa ating dulang Love and Memories. Nagbakasyon kami ni Mama kina Lola Suri at nakilala ko ang dalawang binata, sina Leo at Rex. Lagi nila akong niyayaya para mamasyal, kaya nakalimutan ni Rex ang kanyang nobya. Kaya nagtanong kay Leo at sinabi na walang ibang nililigawan si Rex. Pero isang gabi, dumalaw si Rex sa akin, nagtapat ng kanyang pag-ibig. At sumunod na gabi, dumalaw naman si Leo, nagtapat din ng kanyang pag-ibig. Ay! Regina, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Kaya lang magkamagalit ka. At sana, mulawan mo ako. Sige. Sabihin mo kung ano man yan. Makikinig ako. Alam mo, unang pagkakita ko lang sa iyo, nahulog ng loob ko eh. Na ikaw ang unang babaeng nagpatibok ng puso ko. Naku naman, Leo. Parang hindi ako maniwala sa sinasabi mong yan eh. Dahil nakita ko naman na maraming magagandang babae dito sa lugar ninyo. Hindi. Talagang iba yung nararamdaman ko sa'yo. Totoo yung sinasabi ko. Na nung unang nakita kita, tumibok ng puso ko agad. Leo, sana maunawaan mo ako ha. Hindi naman agad ay maramdaman ko ang gaya ng nararamdaman mo para sa akin. Kaya bigyan mo pa sana ako ng sapat na panahon para pag-isipan yan. Regina, kung ano man ang magiging desisyon mo, tanggap ko. Kung sakaling hindi ako pala rin sa'yo, kahit masakit, tatanggapin ko. Kung hindi mo sasagutin ang inuko kong pag-ibig sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sa tingin ko naman hindi ka mahirap mahalin. Kaya maghintay ka lang. At sana sa lalong madaling panahon, malaman ko ng kasagutan mo. Ako na sigurong pinakamasayang lalaki dito sa ibabaw ng mundo kung sasagutin mo ako. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Inday, sino ba yung kausap ni Regina kagabi? Masinsina ng pag-uusap nila. Juan, si Leo yun. At sa tingin ko, ay umiibig sa anak mo. Bakit? Kontra ka ba kung mandigaw si Leo kay Regina? Hindi naman, Inday. Kaya lang, gusto ko munang malaman kung ano ang kanyang pagkatao. Huwag kang mag-alala, Glory. Matino si Leo at mabuting pamilya ang pinagmulan. At palagay ko ay may gusto rin kay Regina. Ganun ba, Inday? Pero kailangan ng timbanging mabuti ni Regina kung sino ang karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Siyempre naman, anak. Dahil hindi lang maganda ang apo ko, kundi may pinag-aralan pa. Oo nga po, Inday. Kaya hindi dapat magmadali sa pagsagot sa mga naliligaw sa kanya. Pagkakala nila ay kaya nilang bulahin dahil hindi pa niya naranasan ang umibig. Kung ganon, ay pagsabihan mo si Regina. Siyempre, pinapakitaan siya ng mabuting asal at malasakit. Pero hindi niya alam na yun ay pain lamang para mahulog ang loob niya sa mga binatang yon. So
must I have you? 'Cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Rex, bakit ngayon mo lang ako dinalaw? Dati-rati, lagi mo akong ipinapasyal. Naku, Janice. Saan pa tayo mamamasyal? Lahat na yata ng magandang lugar dito sa bayan natin, napuntahan mo na. Ang gusto ko, sa ibang lugar naman tayo pumunta. Gaya ng Batangas o kaya sa Baguio. Wala namang problema dahil may sasakyan naman kayo, di ba? Nagagamitin natin. Hindi pwede yung sinasabi mo, Janice. Dahil di ko kaya ang magmaneho ng malayo. Oo, hindi ba may driver kayo? Di sabihin mo na may lakad tayo para naman makita ko ang mga lugar na yun. Alam mo, Janice, ang paparang ang pinagmamaneho ni Kuya Day sa pagpunta ng papa sa opisina niya. Kung hindi pwede, kaya mong magbayad ng ibang driver, di ba? Sige na, Rex. Gusto kong makapunta sa Baguio eh. Doon muna tayo pumunta. Naku, Janice, tumigil ka muna sa pamamasyal. Lalo na sa malayo. Tsaka, tinatamad na akong mamasyal. Ano? Ngayon ka lang tumatanggi sa gusto ko, ha? Parang ayaw mo na yata akong kasama sa pamamasyal. At sino ang gusto mong ipasyal? Yung apo ni Lola Suring? Ganun ba? Ha? Janice, hindi mo alam ang sinasabi mo. Naghihinala ka na naman. Yan ang hindi ko gusto sa'yo eh. Wala kang tiwala. Kaya ang mabuti pa, humanap ka na lang ng ibang susunod sa mga luho mo. Rex! Regina, apo, pwede ba tayong mag-usap sandali? Dahil may itatanong lamang ako sa'yo. Naliligaw ba sa'yo sina Leo at Rex? Ha? Opo, Lola. Bakit po? May nobya na ba sila? Sabihin niyo nga sa akin para alam ko ang gagawin ko. Si Leo ay wala naman. Ewan ko lang kay Rex dahil medyo malayo ang bahay nila dito sa atin. Wala akong alam na nililigawan ni Leo. Lola, imposible naman na wala siyang nagugustuhan dito sa atin. Dahil marami namang magagandang dalaga na nakita ko Apo, hindi naman lahat ng lalaki ay tumitingin sa ganda. Ang importante sa kanila ay ugali ng isang dalaga. Regina, apo, sana ang piliin mo ay yung tapat sa'yo at hindi yung ang daming ipinapangako. Opo, Lola. Alam ko naman yun eh. Wala pa naman akong sinasagot sa kanila. Di ba, magkaibigan silang matalik sina Leo at Rex? Tama ka, apo. Bakit? May problema ba sa dalawa? Sabihin mo, para alam ko at mapayuhan kita. Buwan kasi, Lola eh. Nag-aalala lang ako. Baka malaman nila na magkaribal sila. Masira pa ang kanilang pagkakaibigan. Ha? Oo nga pala, Regina, no? Baka nga magkatampuhan pa sila. Ang mabuti pa ay sabihin mo na sa kanila kung sino ang mapili mo. At sana ay huwag idamay ang pagkakaibigan nila. Leo, patali kayong magkaibigan ni Rex, hindi ba? Kaya alam mo kung may ginagawa siya at sinasabi niya kung may iba siyang gusto. Ha? Hindi kita naiintindihan eh. Ano ba yung ibig mong sabihin? Nanghinala ka kay Rex, gano'n ba? Oo, Leo eh. Dahil napapansin ko na parang tumabang na ang pakikitungo sa akin. Kaya sabihin mo,
Nililigawan ba niya ang apo ni Lola Suring? Janice, huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Kaibigan lang ang turing namin kay Rina. Imposible naman ligaw si Rex sa kanya. Dahil may nobya na si Rex. Ba't ikaw yun, hindi ba? Eh bakit ganun? Parang nagsasawa na siya sa aming relasyon. Tinatanong ko pero nainis pa siya sa akin. At sinabi pa na humanap daw ako ng iba na susunod sa mga gusto ko. Ganito na lang, Janice. Para hindi ka na nag-aalala na may nililigawan siyang iba, di sabihin mo na sa kanya na magpakasal na kayo para sigurado ka na talagang kayong magkakatuluyan. Oo Leo, tama yung sinabi mo. Ayaw kong maagaw sa akin si Rex ng iba. Kaya kailangan na magpakasal na kami sa lalong madaling panahon. Rihida, anak, may itatanong nga ako sa iyo. Madalas na dinadalaw ka ng dalawa. May gusto ka bang sagutin sa kanila? Opo, Mama. Kaya lang, hinahayaan ko muna silang maghintay. Saka ko sasabihin kung sino ang sasagutin ko. Ganun ba? Sino pa ang matimbang sa iyong puso at plano mong sagutin, Iha? Pwede ko bang malaman? Opo, Mama. Si Leo ang gusto niya, sagutin ko kaagad. Pero hindi ko yun ginawa. Baka sabihin na malandi ako. Kung ako ay nanggaling sa Maynila, akala nila madali akong pasagutin. Sige, Iha. Kung yan ang desisyon mo, ay suportahan kita dyan. At sana kung pwede, ay magbibigay sa iyo ng ginhawa sa buhay. Hindi naman pwede, Mama. Dahil wala akong pagtingin kay Rex. Si Leo ang talagang mahal ko. Sana naman, Ma, wag na kayong tumutol sa gusto kong mangyari. Sa bagay, ikaw naman ang masusunod. Dahil ikaw ang magkikipagrelasyon. Ang iniisip ko lang ay ang kapakanan mo na kung mag-asawa ka, ay yung giginhawa ang buhay mo. Mama, alam ko naman na hindi ako pababayaan ni Leo kung siya man sakali ang magiging asawa ko. Dahil masipag siya at nakapag-ipon na raw kung mag-aasawa na siya. Mabuti kung iniisip niya gagastusin sa pagpapakasal niyo kung papayag ka. At hangad ko na sana maging masaya ka kay Leo. Opo, Mama. Salamat po at naunawaan ninyo ako. Kaya sa susunod niyang pagdalaw, sasagutin ko na siya. Rina, andito naman ako para malaman kung anong talagang kalagayan ko dyan sa puso mo. May pag-asa ba ako doon sa sinabi ko sa'yo? Sige, sasabihin ko na ang aking desisyon para hindi ka na mag-alala. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kinakabahan ako dyan sa sinabi mo. Dahil ikaw lang yung unang niligawan ko, pero kung ano man yung desisyon mo, tatanggapin ko. Huwag ka na mag-alala, Leo. Dahil ikaw ang pinili ko, tinatanggap ko na ang iniaalay mong pag-ibig. Totoo ba? Gusto ko marinig sa'yo
Sabihin mo sa akin, Regina. Sige na nga, oo. Mahal din kita, Leo. At sana, ingatan mo ang pagmamahal ko, ha? At huwag mo akong sasaktan dahil ikaw ang una at huli kong mamahalin. Oo, Regina. Magtibuhan ka sa akin. Wala na akong ibang mamahalin. Kundi ikaw lang. Ikaw lang, Regina. Inay, uuwi muna kami sa Maynila. Kaya maiiwan na naman kayo ni Itay dito. Hintayin na lang ninyo ang ipapadala ko sa inyo. At sasabihin ni Pinsan sa inyo dahil may cellphone siya. Ikaw ang bahala, anak. Nako, ang bilis naman ng araw, no? Sana dumalaw kayo dito uli pag may oras kayo. Sigurado na mangungulila na naman kami ng Itay ninyo sa akin. Naku, pasensya na kayo, Inday. Hintayin ko ang tawag ng Papa di Regina. Iipunin ko na para may gagastusin kami sa pagtanda. Ano naman ang sinabi ni Regina sa pagbabakasyon nyo dito? Nalibang ba siya? Naku po, Inday, masaya siya. At alam ba din nyo na may nobyo na siya, si Leo? Ganun ba? Mabuti naman. At si Leo ang nobyo niya. Paano yan? Uuwi kayo sa Maynila. Hindi na sila magkikita. Hindi naman problema yan, Inay. Dahil moderno na ang panahon, may cellphone na gagamitin para makapag-usap sila at magkita. Sa bagay, kahit malayo sila sa isa't isa, ay hindi sila mainip dahil dyan sa cellphone na yan. Sige po, Inay. At ihanda ko na yung dadalhin namin na gamit namin ni Regina. At lagi po kayong mag-ingat dito ni Itay para hindi kayong magkasakit. Sige lang pare, inom lang tayo. Dahil marami akong dalang alak. Marami na tayong nainom, pare. Sabi mo kasi, may tatanong ka lang sa akin. Ano ba yun? Busin mo na itong alak pare. Para masabi mo sa akin ang totoo. Sige na, pare. Baka kapag nalasing ako ng todo, hindi ko na masasagot yung tatanong mo sa akin. Ano ba yun? Baka makatulong na ako Oo pare, pasensya ka na. Hindi ko kasi masabi sa'yo kung hindi ako nakainom. Ayos lang yan, pare. Ano ba yung gusto mong malaman at itanong? Pare, pwedeng sabihin mo sa akin ang totoo. May relasyon na ba kayo ni Rina? Pare Rex? I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Ang tagal naman ni Leo. Bakit kaya? Ang sabi niya, siyang maghahatid sa amin sa terminal ng bus. Halina kayo, Aling Glory, Regina. Ako na maghahatid sa inyo. Wag na, Rex. Hinihintay namin si Leo Siya raw ang maghahatid sa amin ni Mama. Naku, Regina. Alam ko na hindi na niya kayo masusundo. Hindi na may hatid sa terminal ng bus. Ha? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nasira na naman ang tricycle niya? Hindi nasira. Kundi kasama niya ang dating niyang nobya. Ano? Hindi totoo yan! Hindi totoo yan!
Maniwala kaya si Regina sa sinabing yun ni Rex? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Regina dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.